Napunta tayo sa isang campsite sa Pangasinan na sinabayan ng napakasamang panahon. Kaya ni mo. 3 araw na walang humpay ang malakas na hangin at malakas na ulan. Nabagyo tayo dito. Mahabang oras na wala na kaming ginawa kundi ang magkulong sa loob ng camper van. Masamang panahon na nagdala sa amin sa sitwasyon na ganito. Nilahin na si Watod. Hop! Oh, go! Hop! For today's van life and camping episode, mula Baguio City, Go, Watod! ay tutulak na ating van life sa ibang destinasyon. Daan pa. Ito ang Lion's Head. Random na naman ang mangyayari sa buhay natin sa kalsada. Sa tabi ng kahabaan ng Cannon Road, huminto muna kami para magluto ng aming tanghalian. Naghanap ako ng rice pero mamaya na. La Union na tayo. Nahirapan maghanap na matutuluyan sa La Union. Kaya nga tayo ng camper van para makatipid tayo sa mga biyahe natin. Private restaurant. Ang ganda! Dapat pasok lang palagi yung budget natin sa mga tutuluyan natin. At yan ang mga dapat nyo abangan sa episode natin ngayon. Enjoy! Okay na eh! And welcome back to another van life episode. Tuloy ang kwento natin dito sa Baguio City. Malamig at kalmadong panahon. Hudyat para umabante para sa susunod na destinasyon. Morning, kuya. Mushroom? Wild mushroom? Ano ba itsura ng wild mushroom, kuya? Patingin nga ako. Kahapon may nakita akong malaking ganito. Okay. Thank you. Kahapon pa yan eh. Marami talagang mga lokal na namumulot ng mga wild mushrooms dito. Lamig. Sige, diyan ka muna habang inuunti-unti kong linisin yung mga gamit natin, ha? Kising na rin si Bro Jamie. Bro, good morning. At ngayon na rin ang araw na pansamantala tayong mawawalay sa mga kaibigan natin. Bye-bye! Go, Watod! Tutulak na tayo sa biyahe ngayon dahil mahigit 1 linggo na tayo sa kabundukan ng Benguet. Dahan-dahan pa. Sige lang, konting ano. Pinagpawisan yung kamay ko. Tama, nagkalat si Jamie, oh. Okay, wait. Papaalam na tayo. At mag-iwalay na muna kami ng landas. Bro! O sige, thank you, ha. Mag-iingot. Kita-kits tayo. Bye-bye. Ingat. Satsa tayo, ha. Ganun talaga. Susunod ba sila sa atin just in case na magdaga tayo? Oo. Balitaan daw natin sila, no? Oo. At bago kami bumaba ng Baguio City, ay dumaan muna kami sa bahay ng ating kaibigan na si Mountain Junkie para ipa-dryer lahat ng mga damit na binili namin sa ukay-ukay na hindi natuyo. Yung mga damit kasi, wala talagang chance para matuyo. Ganito daw talaga dito sa Baguio. Yeah! Yan. Kaya lahat daw ng mga bahay dito, eh talagang required talaga na mayroong dryer. Kasi yung literal na pag-dryer mo pagtanggal mo tuyo na. Para-paraan lang tayo kung paano natin maiuusad ang ating buhay kapag tayo ay nasa kalsada. Kung may mga kaibigan tayo, pwede naman tayo makilaba, makiligo, why not, diba? Hindi siya typical na dryer yan. Talagang pwede mo na suot. Pagkatanggal, susuot na lang? Oo, mainit siya pag Parang heater siya. At pagkatapos matuyo ng mga damit, Ano, game? Game. Back on randoman. May tubig naman tayo, diba? May lulutuin tayo. Tabing kalsada gaming tayo, man. Oh. Luto tayo sa tabi, ha? Kasi kung kailan tayo abutin ng gutom, may mga pangsapin-sapin pa naman tayo eh. Okay, bababa na tayo ng Baguio City. Sa unang kadahilanan, medyo hindi ko na kinakaya yung lamig. Nagkakanda bak na yung mukha ko sa sobrang lamig talaga dito. May allergy kasi ako sa lamig. Dinadandrap ako, pati kilay ko dinadandrap. Pero okay lang naman, wala namang problema. Pero siyempre, unang-una sa lahat, bago tayo bubaba ng Baguio, sobrang nagpapasalamat kami sa mga kaibigan natin ng mga nakasama dito. Kay Mountain Junkie at sa kanyang wife. Maraming mga kaganapan dito na hindi na namin binablog. At nag-spend lang talaga kami ng more on banding ba. At syempre kay Bro Jamie at sa kanyang wife na si Mikmik, maraming salamat din. Back to reality na tayo. Ito na ulit tayo, nasa biyahe na ulit tayo nang hindi natin alam kung saan tayo matutulog ngayong gabi.
Random gaming na naman tayo. Back on the road mga first timers, back to van life. Meron kaming nadaan ng gulayan. 100 pesos lang. Baba na tayo para mas makapili tayo ng mabuti. Mano? At habang namimili tayo ng gulay, may mga first timers na nakakita sa atin. Idol ka ni husband eh. Lagi ko pinapanood kayo dalawa. Maraming salamat po. Ano pong name po niya? Shout out kay Sir Emmanuel Epuan. Shout out po sa iyo, sir. Thank you po. Sapat-sapat na yan. Tara, back to gulay gaming tayo. Yes. Nakamiss kong gulay. Pero, so iba no? Pero sobrang dami natin kinain. Ang sasarap ng mga pagkain natin. Kasi alam nyo mga first timers, ganun ang kagandahan sa camping eh. Magluluto ka ng pagkain mo. Magluluto yung mga kaibigan mo. Magluluto din yung ibang mga campers. At pagdating ng hapunan, mag-sharing ngayon ng mga pagkain. Iba't ibang mga putahe, iba't ibang mga klaseng ulam yung nakain natin. Korean, pasta, para mga Italian food. at kung ano-ano pa. So ilang araw din tayong ganun. Back to gulay gaming tayo. Yes. Kasi na-miss din natin. Sobrang tarik niyan. Oo. Sobrang tarik niya. Maraming salamat sa lahat ng mga na-meet namin. Sa lahat ng mga first timers na nakasalubong namin. Magkikita pa tayo ulit. Ito ang Lion's Head. Kunwari, si Waton magsasalita. Ako yung magiging boses niya. Alam ko namang kaya niya. Pero may mga point talaga dito sa Baguio na alam mo yun na hindi para talaga para sa camper, para sa minivan. Kasi di ba ang tatarik talaga. Pero sa mga normal na mga sasakyan, kayang-kaya naman talaga. And since na mahal natin yung sasakyan natin eh, hindi naman natin siya ilalagay palalo sa sobrang papahirapan ba natin? Kasi iniingatan din natin yung camper van natin. Akala nyo, mabilis lang kami dito, pero ilang araw na talaga kami dito sa Baguio. Alam ko nag-enjoy din kayo, pero sobrang nasulit namin, na-enjoy namin yung stay namin at pag-iikot at pagka-camping dito sa Cordillera. Ngayon, pababa na tayo ngayon ng La Union naman. At sana hindi mainit doon, no? Ganda! Para ka nasa mall. Pag may big bike ka dito, Boss Reed, ikaw nang gumawa nun para sa akin. At habang binabaybay namin pababa ang Cannon Road, ine-enjoy na lang namin ang magagandang mga tanawin dito. Ito ay Metal Bridge. Wow! Wow, metal Bridge. Pagtatanghali na nang umalis kami ng Baguio City at inabutan na nga kami ng gutom sa biyahe. Buti na lang may nakita kami isang spot na safe naman sa tabi ng kahabaan ng Cannon Road. Huminto muna kami para magluto ng aming tanghalian. Stop over muna tayo dito. Alauna na ng tanghali. Nagugutom na kami. Meron naman tayong ready to cook dito na pagkain na binigay sa amin kanina. Dumplings naman ito. Anong gusto mo? Yung isa? O sige. Maraming salamat po kay Kuya Ariel tsaka kay ate. Puruin na natin lahat. Wag. Magano tayo ng ano? Saan tayong ice? Pwede pa nating ulamin yan or kainin mamaya. O sa mga susunod na araw. Isang diskarte na kailangan talaga kapag nagpa-van life. Tapos ilang peraso lang ito na. Oh. Cooking dumplings sa Cannon Road. Hanggat maaari kung makakatipid, magtitipid talaga. Pero hindi to the point na ginugutom na namin ang sarili namin ha. Kumakain naman kami ng maayos. Bumibili kami ng kung ano talaga yung mga kailangan namin. Yung mga bigay na pagkain sa amin ng mga first timers, sa totoo lang, malaking tulong yun sa amin. At pinapasalamatan namin yan. Maraming salamat po. May kanin. May kanin ba? Noodles? Pero mamaya magkain tayo. Gutom ako. Binabalak sana namin na mula Baguio hanggang pababa, hatiin sana namin, maghahanap tayo ng lugar kung saan tayo pwede mag-overnight. Eh mukhang ragasaan yung mga sasakyan dito sa Zigzag Road. Kung nag-Marcos Highway tayo, mahal, marami sanang chance na pwede natin magawa yun. Dito parang negative yun, no? Diretsuhin na natin pababa. Palabas na tayo ng Benguet Province. Maraming salamat sa mga bilihan ng mga tuyo-tuyo. Bili tayo pag ano na mahala. Pababa na tayo ng south, no? At ang susunod na destinasyon natin, La Union. Ito yung pa Pangasinan. Ito yung pa La Union. La Union muna tayo. Okay, update. Ano na tayo? Agoo, La Union na tayo. Dito tayo sa Agoo maghahanap ng matutuluyan natin ngayong gabi. Yan, shout out sa lahat ng mga taga-Agoo, La Union. Ibang init dito, ramdam. O dahil nga siguro nang galing tayo sa malamig na lugar. Ganun yun eh.
Nag-a-adjust yung ating katawan sa klima. Iniisip ko kasi kung didiretso tayo ng mismong yung pinaka San Juan, La Union, eh ilang beses naman na ako napunta doon. Yung mga vlogs na rin tayo doon dati. At kahit na hindi pa vlogger ang boy first time, eh itong La Union, San Juan La Union, eh yan yung takbuhan ko bago ako na-inlove sa Liwa, Zambales. Batang La Union naman ako, batang Orbis Tondo. Yan, pag weekends, dito ako palagi. Tapos, nagpin lang ako dito. Yan, pinin ko lang dito sa dulo, dito sa mismong karagatan. Tapos pagdating dyan na lang tayo maghanap ng pwede nating tuluyan. Tanong-tanong lang muna tayo dito sa mga kaibigan ko eh. Negative daw dito sa Agoo na maraming beach daw pero medyo crowded. Aminado naman ako na talagang hindi pa masyadong familiar sa akin ang mga lugar na pwede nating gawin yung pagka-camping dito sa La Union. Yung madalas ko kasi pinupuntahan dati is yung mga sikat na mga lugar dito tulad nung Orbis Tondo kung saan yun talaga yung puntahan ng mga turista. Nagsasearch siya. Local vibe. Oo. Meron ako nakita. Tingnan natin, pero mas yung mga pictures kasi more on para mga raw beach. O doon na, bala na. Basta punta muna tayo ng Caba, La Union. Para mga 15 kilometers yata mula dito sa Agoo. Mr. Random Guy, let's go! Sa totoo lang, yung random gaming, medyo ayoko na niyan. Pero since nandito na tayo, at talaga namang wala naman tayong alam masyado sa lugar na ito, eh bakit hindi natin subukan? Ikay magtiwala lang. Tiwala. Magtiwala ka lang. Nakakahanap tayo ng lugar na matutuluyan natin ngayong gabi. At narating na natin ang lugar na kung tawagin ni Caba. Ito kanina yung nakikita ko sa mapa. Ano kaya tayo ng lokal? Na Tingin ko. Yung bakuran nila. Tingnan natin na. Titignan lang natin. Ay, sana no? Kasi hindi naman alam kung makakaakit. Hindi naman makakaakit eh. Kaya nga, yun nga ano eh. Pero pwede naman, dito pwede na tayo mag-stano kung may mga lokal. Perfect spot na sana. Kaso ang problema, hindi natin maiakit yung camper van natin. Ano pa tayo? Gumulo pa tayo ba? Dulo. Tiwala lang. Tiwala lang. Pag wala talaga, wala namang problema. Malaki ang Pilipinas. Ganda oh. Ginagawa pa siya no, para siyang ano. Napakaganda ng lugar. Pero may nararamdaman ako. Parang nararamdaman ko parang wala ah. May mga raw spots, pero hindi tayo sigurado. Sana yun? Option 1. Option 1. Randoman tayo mahal ah. Oo. Sige. Minabuti na rin namin na magtanong-tanong sa mga lokal. Sige, tara, tignan natin. Meron tayong nakausap na lokal. Actually, may mga dinaanan na tayong magaganda eh. Baka Pero dun yun. Pero syempre, ang ano natin, first priority palagi natin, yung safety natin. Hindi naman tayo magpapaka-hardcore dito. Basta makuha lang natin yung local vibe. Meron kaming nakausap dito na ano, na mga lokal na tinatanong namin, yan oh. Yung beach na yan, sige mo, zoom in mo mahal. Yan. Diyan. Ay kaso, malayo yata yung tubig. Walang tubig. Ha? Walang tubig. Walang tubig? Oo. Eh dagat yan, paano walang tubig? Hindi, I mean yung pwedeng paghugasan. Paghugasan, at kung ano. So, literal na raw talaga siya. Oo. Mukhang hindi natin masusurvive yan kasi mineral water yung dala natin. Wala tayong CR, di ba? Wala. Ito, may isang lokal na nagtatrike. Sabi niya, dun tayo sa tito ko, sabi niya. Oo. Tanong dito, magkano? Oo. Yung parking. Ay, parking gaming lang naman tayo, di ba? Camp 7 to 11. Silipin na natin. Wala namang ka-guest dito. Pero hindi pa tayo sure mga first timers natin kung dito ba tayo mag-overnight. Kasi pinapatanong pa namin kung magkano ba yung stay. Kasi hindi naman tayo mag-rent ng kubo o kwarto at kung ano man. Kasi nga, ang nirerentahan lang namin mga first timers ay yung ano lang, parking. Eh kung hindi pasok yan sa budget natin, syempre naka-budget kami araw-araw kasi pag nasa kalye. Eh kapag medyo alanganin, dahil napakahaba pa ng biyahe natin, eh maghahanap tayo ng iba. Titignan natin. Ganda rin sana oh. Malalaman natin. Kung ano man yung presyo nila dito, all goods naman yan. Kasi nga sa mga pumupunta dito para mag-rent ng kubo,
mag-rent ng kwarto, all goods yan, walang problema. Ang problema, yung ginagawa ba natin na, syempre, kaya nga tayo nag-camper van para makatipid tayo sa mga biyahe natin. So, dapat pasok lang palagi yung budget natin sa mga tutuluyan natin. Tingnan natin, lalaman. Pag hindi, why not? Okay lang, hanap pa tayo ng iba. Ayun, yung presyo ng overnight, hindi pasok sa budget natin. Hanap tayo ng iba. Tinulungan naman tayo ni Kuya kausapin yung may-ari ng resort. Kaso nga lang bukas, maaga pala. Maaga kailangan mag-check out ba? Eh sa atin hindi naman uso yung check out eh. Oo. Dapat makahanap talaga tayo ng lugar na ayun yung malaya ka talaga sa oras. Hindi, di bale, kung wala talaga dito, abante tayo? Oo. Sige. Sang liblib tayo pupasok. Tiwala lang. Dagat dito sa kaliwa, di ba? Ay, hindi naman na tayo makakadaan dyan, mahal eh. Tingin ako ng mapa. Labas tayo, kasi di ba may tulay dyan. O, labas tayo pabalik. Labas tayo ng highway. Tapos pasok tayo dito. Okay. O. Kasi yun o. Tulay lang tao. Paano tayo makakatawid dyan? Tara, balik. Nagtataka yung mga tao kung bakit bumabasok tayo dito. Pakikiraan lang po. Ito mismo? Hindi naman eh. Ayan. Ito. Oo, ayan. Hindi pa rin. Ito. Go. Boy P. Ayun ang mga baka. Wala ako. Baka. Hindi, parang mali na naman itong pinasok natin. Kaya nga, mali na naman nga. Mali nga, sumubra nga tayo. Atras tayo. May nakita tayo doon ah. Tanungin lang natin, baka pa pwede. Napakaganda oh. Kuya, pwede bang tanong? Tumatanggap po ba ito po ng guest dito? Ay, hindi. Ganda? Hindi po ito resort? Mahal, private resort. Ang ganda. Natin. Ganda. Naman. Oo. Ito, party pa lang to. Oo. Ay! Dami aso. Palubog na ang araw, kaya kailangan na namin gumawa ng panibagong plano. Bali tayo. Bante. Manggagaling ilang oras? 2 oras lang naman. 76 kilometers. O manggagaling tayo dito, ang tumbok natin, karagatan pa rin. Oo. Ano to? San Fabian. Itong San Fabian na to, maraming beach yan din talaga dyan. Oo. Dinaanan ko to ng Philippine Loop eh. O, sige. O, subok natin. Pag wala pa rin, bante pa rin tayo. Sabi nga dun sa kanta, kahit saan man mapunta, basta't may van at gasolina. Challenge talaga yung ganito. Pero ito ngayon nagpapasarap ng ano eh, biyahe natin eh. Mukhang lalabas tayo ng La Union. Nararamdaman ko. Fishball muna kami. Ayun si Prisha. Fishball daw muna kami dito sa Agoo. Abang kami ay nagde-decide kung saan ba kami tutuloy ngayong gabi. Medyo negative talaga tayo ngayon dito sa La Union. Oo. Pangasinan talaga. Select na tayo Pangasinan. Yes. May mga campsites ba sa Pangasinan? Wala bang mga first timers na nag-invite sa atin doon? Meron. Actually, kachat ko na. Beach yan? Hindi ko alam. Basta sabi niya, Victoriana's campsite po. La Union to Pangasinan real quick. May araw pa. 2 to 3 hours yung mula dito. Sa kalsada, sa bundok, sa baybayin, laging handa sa bagong tanawin. Sa simpleng buhay, doon masaya, basta may hangin, araw at tala. Sa bawat ikot ng kulong, kwento ng buhay, dala sa hamon. Sa dapit hapon, sa init ng bonfire. Ay! Hello po! Kapantay sa bawat gahe. Salamat po ah. Thank you po. Ma'am, thank you po. Laging may tahanan sa aking sarili.
At pagkatapos ng 3 oras na biyahe, narating na natin ang bayan ng Bani dito sa Pangasinan. Mineral yun, kuya? Oo, yung doon. Doon ang maano sa bandang baba, yung medyo madulas na yung ano doon, no? Ginabi na tayo bago natin marating ang campsite na ito. Ang babango ng mga ulam natin. Maliban sa mabagal lang ang takbo natin, masama rin ang panahon. Ano, mahal? Hindi matigil-tigil ang pagulan. Kamusta ka dyan? Gaspag. Ang baho mo na, ligo ka ha? Amoy pawis nga ako. Bumaba lang tayo ng Baguio, nangasim ako eh. Lumabas yung totoo kong amoy. Saan ba tayo ngayon? Nasa Bani. Kuya, ano po ba ang tamang pronunciation? Bani or Bani? Bani. Bani. Oo. Bani 3 yan. Bani. Ito yung Pakwan capital ng Philippines. Oo, Pakwan capital. Oo, kaya lang ang Pakwan dito kasi February, March. Pakwan na yun. February, March. Yung Pakwan capital ng Philippines. Di meron pong meron pong Pakwan Festival. Oo, lagi. End of February o kaya start of March. Okay, welcome to Bani, Pangasinan. First time. Boy, first time ako. At ang pangalan ng campsite na tinuluyan natin, Victoriana Hillview Campsite. Hindi na tayo makapagluto kasi may niredy na si Kuya. Hindi po may mga dumplings na pinamigay sa atin. May mga natira pa, yun dapat yung lulutuin ngayon. Tapos namili tayo kanina sa Baguio nung pang chapsuy natin. Ay kaso pagdating dito may iniihaw na liempo at bangus. Ito na ito yung hapunan natin. Nag-ready na sila Kuya. Lord, maraming salamat po Lord na nakarating po kami Lord ng Bani, Pangasinan na safe. Ayun, maghahapunan lang tayo dito at mamaya ay magpapahinga din kami maaga. Pagod din. Haba ng biyahe natin. magdamag na umuulan. Hanggang kinabukasan. Bago pa man lumiwanag, madilim pa lang gising na ako. Mahirap bumiyahe at mag-camping ng umuulan, pero kapalit nun, yung comfort na nakukuha ko na napakasarap sa pakiramdam. Daming tunog ng palaka. Ang lamig at umuulan. Ano ba yan? Mahal. Alas 6 na. Tanghali na. Nasa bundok tayo ngayon. Wait lang, kasi kasuhin ko lang lahat ng mga nabasa mga gamit dito. Karagatan po yung mga nakikita ko? Dagat po yan? Yung doon? Oo, yan. Ano yan? Hundred Islands yan eh. 100 Islands? Oo, yung Alaminos. Kagabi, umiilaw yun dyan, gumuguhit yung mga kailawan. Tapos dun sa bundok, may isang bundok na puro ilaw. Baguio City pala yun. Oh my God, namiss ko yung Baguio. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kagabi. Kasing pagod sa biyahe. Buti na lang umulan. Parang pumasok na yung panahon na gustong gusto ko. Tag-ulan, tag-init, tag-ulan tayo. Mas okay umuulan kaysa sa sobrang init. Ay mo, nag-ayo ka na po ng kape? Merong gabi rito eh. Kaya lang walang asukal. Okay lang po, meron din po tayo dito. Ay, mga first-timers din dito. Yung tarp na baon-baon ko. Dati kasi kapag natutulog tayo dito, pag walang ulan at malamig, bukas yan. Pero ngayong nag-uulan-ulan, naisipan ko lang, saragsak pa ito ginawa ko eh. Naisipan ko na isaklob yung tarp. Ngayong umuulan, kahit na nakabukas, okay lang. May silong, para merong dingding. Kahit malakas yung ulan, hindi umaanggi yung ulan dun sa loob ng likuran ng part ng van. Pwede magpa-custom, no? Tapos may pole, o 85 natin. O kahit ganyan lang. Okay na yun. Okay na ganyan. Gastos tayo. Si Kuya Aldin ay nakasama din natin noong First Timers Camp 2 sa Palawig. At yun yung dala niya sa sasakyan niya. Yung camping owner type jeep. Ang camping niya. May mga tinapay din dito Kuya. Ilabas ko na para makain natin. Baka masira eh. Shout out Victoria. Kung sino ka man. Ito po Kuya oh. Ay, oo. Ano? Oo. Fresh bread?
Mukha lang po siyang tinapay na... Mukhang French bread. Opo. Ay, oo. Pero... parang ganun po yata. Pero pwede po siyang pwede po siyang lagyan ng mga butter. Habang nag-aagahan, napagkwentuhan namin ni Kuya Aldin ang mga balak dito sa campsite na ito. Di pa nakasigat ang araw, mag-6 pa lang eh. Operating na ito, pero hindi pa talaga fully developed. Gagawing mga kwarto yan. In the future. Pang-row camping talaga to. Yung ulan, hindi talaga mapigilan. Mga box ko. Pinapasok eh. Parang pili ko maghapon po itong ulan, no? Oo, pagulan na talaga. Yung inaasahan mo na sana naman ay humupa. Pero palala ng palala. Kuya, yung lunch po natin mamaya, kami na po magluto. Kasi may mga dala po kaming dyan. Kapag summertime, itong box, ito yung gamit. Pero kapag tag-ulan, balik tayong camping box. Yung selyado. Meron ka ng torb, di ba? Meron po ako. Kaso yung iba po hindi ko pa nagagamit, nakatago lang. At nakarating na nga sa amin ang balita dahilan ng walang tigil ng pagbuhos ng ulan. Palakas ng palakas yung ulan, kuya. Ha? May bagyo. May bagyo ba? Oo. Oo. Wala na. Hinahagupit tayo dito na napakalakas na ulan. Sabi kasi doon ng Pag-asa, may heavy rainfall daw ngayong araw na to. Heavy rainfall nga, sabi nga ng Pag-asa. Anak na, ngalot tayo dito. Uy, grabe ba? Wait. Ito na lang, gamitin mo yung jacket ko. Kasi hindi ko mahanap yung jacket mo, nababasa yung loob ng sasakyan. Ang lakas ng ulan. Diyos ko. Mapupuno na yung fish pan. Kahit sobrang lakas na ng ulan, sinabayan namin ito ng pagluluto ng aming tanghalian. Anong mangyayano natin dyan, mahal? Anong ilalagay natin na karne dyan? Pure gulay? Camping in heavy rain. Mamaya mag-ATV tayo dyan, no? Magputik-putik tayo, maligot tayo sa ulan. Si Wadon, diyan ka lang, chill ka lang. Diyan, Wadon. Ihawin ko na yung natitirang bangus kagabi na hindi namin nakain. Kuya, parang sapat na itong uling eh. Woo! Napakalakas ng ulan. Buti hangin eh, lakas eh no? Kahit na sobrang lakas na ng ulan, enjoy na lang namin. Kakaiba din kasing experience yung ganito. Solo campers in heavy rains. Solo campers. Smoked fish. Meron pa akong kaserola. Solo hugas in heavy rain. Habang nag-iihaw, nagpresenta na rin ako na magluluto ng chop suey. Hindi natin masisimulan yung segment natin na hindi ko na perfect to eh. Welcome sa pagbabalik ng ating segment. Ako ang nagluto, pero ako ang sumarap. Kasama natin ang ating sous chef dito. Ikaw nga taga-abot, abutan mo ako. Sous chef ka eh. Cooking oil. Ay! Sablay ka, sablay ka. Sibuyas, bawang. Oo, anong unahin mo? Sige. Bawang, sibuyas. Ito agad. Yan. Mangangawit ako magsangkot. Grabe, yabang talaga eh. Oh. Pag natapon pa, inewan ko na lang talaga. Abay, pumikit pa. Yabang. Cooking in the wilderness. Ano next? Ayan. Ikaw ang sous chef, dapat iabot mo sa Bakit? Eh, may camera ko. Abot to sa'yo. Ano next? Bahala ka dyan. Sa akin, malalaman Chapsuy. nila wala akong alam. Ha? Chapsuy pang chapsuy. Wala to. Bahala ka. Yabang talaga eh. Oh. Hindi maluluto yan ganyan, mahal. Marunong ka pa sa chef, sous chef ka lang. Ito dapat ang sumusunod. Ang papel mo, ibigay mo ang pangangailangan ko. Ano talaga yung tama sa dito? Nararamdaman ko na. Malapit na akong sumarap. Gulay. Sama-sama na yan. Ito sama-sama din naman sa tanyo. Oh, wide. Ay, naku, tigilan mo na. Ang dami mo na natatapon. Hindi lang nakikita. Oh, diba? Isa-isa. Mamaya wala na tayong gulay. Marunong ka pa sa chef, sous chef ka lang. Oh, hirap na hirap. Paano mo naman? Diba? Okay na. Ano ba hirap na hirap siya eh? Hawakan mo. O, tinan mo, magkukunyari siya nagbukas niyan. Tinan mo. Tinan mo. O, tinan nyo. Tinan nyo. O, diba? O, tapon na naman. Marunong ka pa sa chef, sous chef ka lang. Mamaya pa mahagak. Sasakutsayin mo pa yan. Lulutuin pa yan. At marunong magluto ng chapsuy. Tubig. Mamaya. Mamaya. Marunong ka
pa sa chef, sous chef ka lang. Ikaw na maglagay nung ano, nung mga ibang sangkap. talaga yun, hindi nang lalapot eh. Tapos palabasin na lang natin na ako tumapos. Oo. Para kunwari masarap luto ko kahit ikaw ng timpla. Oo, ganun. Ganun palabasin natin. Oo, syempre. Pero naman lagi. Hindi naman nila malalaman yun, di ba? Malay ba naman nila ikaw ng timpla? Pag nagluluto ako, kaagawin niya yung kunyari nagpiprito. Siyempre sa vlog, siya ang nagluto. Eh, vlog ko to eh. Kaya nga, kuwawa, ang galing mo magluto ah. Natimplahan na yan. Goods na. O, palit na tayo. Paus na po yun siya oh. Dahil lang sa pagtitimpla yan. Tubig, konti lang. Oh, tama na. Huwag yung lalagyan ng maraming masaming tubig. Sabi mo. Goods na. Oh. Ayan oh. Moment of truth na. Ano? Hindi masarap? Disappoint ako sa luto ko. Hindi masarap? Ako yung sumarap. Sumarap na ako at lahat. Yung ulan, tuloy-tuloy lang. Tito Pops, sumama ka muna sa akin. Makikinig tayo ng balita. Makiki-update tayo sa Pag-asa. Dahan-dahan lang. Huwag kang papaulan, Tito Pops. Baka lagnatin ka. Makikinig tayo ng balita ng Pag-asa. Itinay ut-ut, itinay bagita yo. Hindi ko naintindihan. Most trusted radio. Kan may isa na tayo't asawa niya. Hindi ko naintindihan. Bakit ang Tagalog? Hello, Washi! Laundry day na naman. Ready ka na sa mag-dyan? Marami sanang pwedeng gawing activity sa campsite na ito. Pero dahil nga pabalik-balik ang malakas na ulan, tanging pagluluto at kumain na lang ang amin naging libangan. Pag sobrang lamig. Grabe yung ulan. Binabagyo tayo dito. Si Kuya ba nasaan? Mahabang oras na wala na kaming ginawa kundi ang magkulong sa loob ng camper van. Kung kanina malakas lang ang ulan, ngayon sumasabay na ang malakas na hangin. Meron na rin paggulog at paggitlat. Okay, update. Mag-aalas 6 na ng hapon. Ang gabi. Ganun pa rin yung panahon. Nag-edit lang ako ng vlog ko. Tapos umidip ako konti. Tsaka, ay, napansin ko nga pala. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Kung meron man akong pinaka-list na na-check dito sa YouTube channel ko, is yung subscribers count na tinatawag. Kung ilan na ang mga first timers. Nasa 371k na pala. So parang ano na tayo? Road to 400k. Road to 400 first timers. Parang kailan lang yun. Tapos maraming nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako nag-Facebook, hindi ako gumagawa ng mga video sa Facebook. Mas mahal ko lang ang YouTube kasi iba ang komunidad, iba ang community attachment ng viewers at ng ng mga first timers at ni Boy First Time sa YouTube tsaka kaysa sa Facebook. Mas mahal ko ang mundo ng pag-YouTube kaysa sa Facebook. Isipin nyo, konti na lang, mag 400,000 na ang mga first timers. Napakadami. Grabe, dugot pawis. Napakahirap. Dami natin pinagdaanan. Daming sipag. Daming pagod. May mga time na nadi-discourage ka na. May mga time na inspired ka. Mga time na uninspired ka. So, tuloy-tuloy lang. Ang mahalaga sa akin ngayon. Dati iniisip ko kung paano lumago ang subscribers, yung tipong gano'n. Ngayon naisip ko mas ano sa akin ngayon mas binabantayan ko ngayon kung ilang tao sa comment section ang natutuwa at napapasaya ng mga vlogs natin. Subscribers, pumapalo naman yan, kusa naman yung dumadating. Ang mahalaga sa akin yung mga tao napapasaya. Nabiluto na tayo. Mahal ko kayong lahat. Napit tayo ng 400k.
Thank you sa support at pagmamahal. Tulungan na muna natin si Prisha magluto ng hapunan. Kami lang kasi natira dito. Kasi nga si Kuya Aldin ay may trabaho muna. Yung mga natira naming ulam kahapon, ulam pa rin namin ngayon. Ayun, may rice pa pala tayo eh. Bagong rice magluto ako? Sino yung dumadating, mahal? Ay, lumulusog sa ano? Sa tubigan. Hala. Anak ni Kuya. Ba't tumawid ka doon? Sa tubig? Ay, gano'n? Baha na daw bro sa baba? Tumatasok ng tubig. Pero kapag ko naman po, sana lang wag magsabay na magpakawala yung dam. Pag dito naman po kayo dadaan, sementado naman po lahat yan. Wala pong problema. Pwede kami tumagos pa Sambales? Ay, hindi po. Hindi ka magsasambales po kayo dito na kayo duman sa Agno. Agno na? May daan po dyan papuntang Kabagatanin. Nakakaiwas kami sa baha? Opo, iwas po yun. Oh, sige. Kasi kung dito po kayo dadaan sa Kwan, dadaan pa po kayo ng Bani, tapos pupunta pa po kayo ng Agno. Baka baha rin po dun. Ano, biray, nabutan pa tayo ng ganito dito. Parang bagay dito mo. Kaya nga eh. Nakakaanap po dito. Sino mo? Wala na namang makita. Sabi na naman. Pangatlong araw na natin to dito. At kailangan ngayong araw ay makaabante na tayo. Meron akong kailangan gawin. Mukhang hindi na talaga liliwanag yung araw eh. Itim dun, oh. Yan yung challenge natin. Ayan. Mukha lang siyang mababa. Kailangan natin maitawid si Watod agad doon bago bumuhos yung ulan. Oo. Malapit na kasi mapuno itong fish pond. Kapag tuloy-tuloy ang ulan, aapaw ang tubig dito, hindi tayo makakatawid. Paano yan pag dumudulas, mahal? Kuha akong bato. Paalala ulit sa mga campers na gustong pumunta dito. Ang campsite na ito is ongoing pa lang ang paggawa. Kaya yan. Kailangan kong ibaba dito si Watod ng dahan-dahan lang. Grabe, ito yung gulong. Gawa na mahaba at malakas na ulan, lumambot ang lupa at madulas. Hop. Mahal! Natatakot ako sa'yo. Kaya ako nagdadahan-dahan dito, kung mabilis ang pababa natin at ganitong dumudulas ang gulong, posibleng dumiretso tayo dyan sa fish pond. Hop! Wait lang. Wala. Kutsilyo. Tingin mo kakayanin? Malapit ka na, makakababa ka na nga eh. Sana kayanin ni Watod. Pero tiwala lang tayo. Kaya yan ni Watod. Hindi naman sana matarik itong aakitin natin. Kasi ang problema, maputik ito. Pangalawa, yung gulong natin, hindi para sa putikan. Pero susubukan natin. Yan na si Watod. Kaya ni mo. Hey! Yun na. Yung challenge. Tulak to. Okay, at least dito na. Oo nga. Ang challenge natin dito ay hindi yung putikan, kundi yung madulas na damo. Dahil nga sa walang tigil na ulan. Mahal, naisod. Ha? Ano siya, naurong. Uy, Oo, naurong. Nakikita ko doon. pulutin na lang natin doon pag nahuli. Loko ka. Pulutin, ano yan? Laruan. Wala, ito na yung sinasabi ni Kuya na na mahirap iahon kahit nandito na kasi nga dito sa ito dahil sa damo. Oo, madulas. Kasi 'di ba, kahit na umulan, aalay na lang maitulak sa taas. Gusto mo ba ikaw mag-drive, ako tutulak? Pwede. Sige. Kaso kinakabahan ako. Kaya mo 'yan. Huwag kang kabahan. Ha? Pag dumulas 'yan, pupulutin naman natin dun si Watod. Ano ba? Talaga siya titigil. Gagawa ng paraan, nadulas ka. Gagawa talaga siya ng paraan, guys. Oo. Basta may ialas niya lang si Watod. Naulan na, sobrang umuulan. Ang lakas ng ulan ngayon. Hindi siya tumitigil, wala siyang tigil eh, oh. Ano? Muntik ka na madulas? Pangit. Umanta ka na lang, huwag ka na sumayaw.
Alam kong challenge itong gagawin natin pero idaan na lang natin sa katuwaan. Mamaligiri sa makadiri, sa makad, mamaligiri sa makadiri. Kasi adaan na lang dito sa kulit eh, oh. Nakakain kaya to? Mahal, huwag mong imuyin, ma'am. May mga ano ha. Don't worry about the thing, 'cause every little thing gotta be alright. Joke lang. Hindi natin kaya akitin yan. Dumudulas talaga yung gulong eh. Ayan na si Kuya, the 4x2 owner with a 4x4 driver's mindset. Kuya, inangat ko lang muna. Hangin, bawasan natin. Oh, sige. Alright. Sige, gawa na natin to ng paraan. Bawasan natin ang hangin. Kasi madulas kasi talaga ito. Kuya, yung mga gulong na makakapal yung spikes, Oo. makakaahon dito. Oo, makakaahon dito. Kasi naka-road tires lang tayo, di ba? Oo, road tires lang. Hintay, magkakaroon din tayo ng sasakyan na ganyan. Kung kayo papipiliin mga first timers, anong gustong sasakyan nyo ang next natin na sasakyan? Ilagay nyo dyan sa comment section. Kasi nasa stage na kami na iniisip na namin kung ano. Tulungan nyo kami. Comment nyo dyan sa comment section. Ngayon susubukan muna natin iakyat si Watod na bawas ang hangin. Go, Watod. Kaya mo yarn. Mototesto gaming eh. Activate 4x4. Try natin, dahan-dahan lang, baka umangat eh. Ayaw talaga. Ay, hindi pang karaniwang pinagagawa sa isang minivan. Let's go. Kaya yan. Kaya hilahin. Papahila tayo. Madulas kasi talaga to. Kasi madulas talaga to. Ang paghila kay Watod ang tangin na lang nating pag-asa. Tira dito ng bumper na baka matamaan. Tama lang. Oh, sakto lang po. Kaya yan. Hilahin na si Watod. Hop! Yun! Yun! Sige pa! Sige pa! Grabe yung isang pa ako. Yan! Yan! Oh, go! 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 Go, Watod! Go, Watod! Up! 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 Okay. Okay, go! 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 Tumatalsik! Man! Paano yung paandar pa daw papunta doon? Another. Ang kulit ng dalawang sasakyan. Parang The Dumb and the Dumber. Sa baba talaga! Nahila si Watod. Hilang-hila si Watod eh. Nako, saan punta natin guys? Hinihila si Watod. Ah. Wala din. Rock and roll daw. Wala na rin si Kuya. Palit! Ako naman hihila! Ayan. Nasa 20 degrees to eh. 20 degrees, 15 degrees, 20 degrees. Yung mga buluhan mo. Buluhan mo doon oh. Ayun. Buluhan mo dito. Si Kuya Alvin stressed na. Lapatas ko pa ng konti, baka mahulog ka dito. Oo nga, yun yung inaano ko eh. Baka mahulog siya. Mahulog sa maling tao? Bumanat ka na naman. Pwede ba ako mag-oging off-roader? Hindi. Ha? Mototesto mindset? Ang problema natin ngayon, yung tagahila natin, mukhang siya nang kailangan hilahin. Mahal ka! Sarado mo yung ano! Bintana natin gawa ng papasukin ng ano to putik. Ngayon naman, subukan nating iakyat si Watod na walang tali. Velo, velo, velo. Velo, 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 velo. Velo, 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 velo. Go, 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 go. Go, 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 go.
So ganito ang tamang paggamit ng Suzuki Everwago na 4x2. Yan, ganyan. Ay grabe, napakadumi ba? Grabe oh. Eto, tamang paggamit. Ganito ang tamang paggamit. Last na to. Last na. Uy, tumatalsik. Ay, salamat. Pambihira, balag-baga ng sasakyan. Let's go. Sometimes you win and sometimes you lose and sometimes Thank you, Lord. Salamat kay Kuya Aldin. come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Ito yung pangalan ng campsite. Victorianas Hillview Campsite. Grabe. Makihugas lang tayo ng paa dito. Gusto ko na-imagine ko kung mayroon akong 4x4 na sasakyan. Nakikinita ko na kung ano yung magiging trip ko. Salamat, Kuya! Ate, sa bahay para ano? Tara, car wash. Sige, washing natin. Mahal, nagamoy putik ka. May putik na ako? Oo. Putik na yun. Tara na. Magdala na si Kuya. Ayun na. Ay, nako. Ayun naman, oh. Yung putik. Naging Dalmatian tuloy si Batod. Ay, maano pala. Mahina yung gulong natin sa likuran. Pangina ko na lang pag ganun, pagbaba. Oo. Dahan ka na lang. Thank you, Lord. Oo nga. Thank you, Kuya Aldin. Yes. Thank you, Batod. Kuya Aldin, maraming salamat. Talaga napasubo tayo. Talagang gugyutan kami dalawa. Pero maraming salamat sa napakalupit na and unforgettable experience nating dalawa. Nalaglag pa sa butas. Binili na ako, baka mahulog sa butas. Dinaan ko sa butas. Mahal, hindi ko siya tatawagin Kuya Aldin. Tatay Aldin kasi Pwede. Yung tatay niya, kapangalan ko pala eh. Ayaw nga pala. Aldin. Kaya parang di pag na Kuya makakalimutan. Aldin parang Tatay Aldin. Tatay Aldin. Miss Hindi niya kita kasi. makakalimutan talaga, Kuya. Kaya maraming salamat ha. Salamat, Tatay Aldin. At saka huwag niyong kakalimutan bisitahin ang Victorianas Hillview Campsite. Dito sa Bani, Pangasinan. Parang naira lang. At Parang syempre kaya may ako. channel din si Tatay oo. Aldin. Aldin TV. Ito siya. Kuya, maraming salamat po. Grabe Ligo. experience. Ligo ka na. Iyo. Maraming salamat. Ay, salamat Sa pag-provide ng mga pagkain din namin. Kasi sinamahan niya kami ng 2 nights. 2 nights doon na doon din siya nag-camp kasama tayo para bantayan tayo. Kaya, maraming salamat. Salamat po. Isang malaking karangalan na dinalaw niyo. Kami rin po. Second time na namin nagkita. See you sa third time. Right time. Babalik kami, Tatay Aldin. So many times. So many times. Unlimited. Unlimited. Okay, tuloy na tayo sa ating destination of to Zambales. boy, first time Bye-bye, Kuya. Salamat po. Ingat tayo sa buhay. Opo. with the rhythm of nature. Isa na namang patunay na sa biyahe ng buhay natin ay hindi talaga natin kakayanin mag-isa. Gustuhin man natin o hindi, kailangan talaga natin ng tulong ng iba. Maraming salamat, Kuya Aldin.